Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ngayon, Feb 9, dispiras ng Lunar New Year. Feb 9, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana at paring Jonathan De La Cruz. Magandang umaga sa inyong lahat. Hindi po birthday ni Joel. Hindi, mali ang announcement kanina ng tandem. Oo. Mali. Oo, baka magkagulatan, magkahanapan ng pansit. Ayan. Hindi mo ba naramdaman? Parinig sa iyo yun. Magpapansit ka daw kahit di mo birthday. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download lamang ang DWIZ app. Pang iOS, pang Android. Pwede yan. Live tayo sa Facebook, sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. Heart. Comment. Yung comment, mahalaga po yun. Mahalaga yan. Maski doon sa mga nagpa-flood ng aming comment sections, you're welcome. Kanya lang makakarma kayo. Sinasabi ko sa inyo. 0999-376-6768 ang aming text line. Tayo po, mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA For The Box Channel 25. Good morning ulit. Good morning sa mga hindi nagbe-birthday today. Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga sa ating mga tigapakinig. Magandang umaga. At tigapanood. Yan. Magandang umaga. Bispiras ng Lunar New Year. Yan. Pero usually sineselebrate yan nung gabi. Yung Eve. Yan. So mamaya ata may parada na dyan sa Binondo. Marami pong kalsada dyan. Ang sarado ngayon. Oo. So, sa Binondo. Oo, chicken nyo muna kung may pupuntahan kayo, kung maaari kayo magdaan doon sa dati nyo dinadaanan. Mabuti na yung alam nyo na. Okay? Kesa magulat na lang kayo, hindi pala pwede magdaan. Pero ngayon, ang mga kalye ngayon sa Metro Manila, talagang walang laman. Kanina, walang traffic. Holiday. Holiday na holiday. Mamayang gabi yan. Mamayang gabi, dyan sa Binondo. Pero may mga parte rin kasi ng Pilipinas na may Chinese hindi ba? Lahat ng komunidad meron. Lahat. Except, I understand, except in some towns. Ang mga ilang bayan dyan sa Batangas. Pero lahat meron. Wala. Actually, lahat meron. Sa totoo lang. Kaya yun sa Batangas naman kasi dati hindi nila pinapayagan. Kaya wala. Pero ngayon marami na rin Chinese dyan. Well, Pilipino rin, pero Chinese ethnicity. Ethnicity kung tawagin yan. Okay. Kaya hindi natin maiwasan na makakasama talaga natin ang ating mga kababayang Phil-Chinese at saka at the same time ang kanila ring relations to the mainland and Taiwan. Wala tayong magagawa na dun It's part of our history. Pwede ba nating sabihin na hindi namin kayo kasama? Wala, hindi pwede. Baka hindi lang history, pare, pati dugo. Oo, baka nandito na tayo. Dugo na rin natin. Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi kami ganito, ganyan. Wala, hindi pwede. Hindi ako ganong ka-experto, pero as you know, ito yung Year of the Dragon. Year of the Wood Dragon actually tawag bukas. Kaya susuotin ko nga sana yung t-shirt kung Enter the Dragon ni Bruce Lee nga hindi ko makita. Hanapin mo. Hanapin mo ba? Hanapin mo yun. Enter the Dragon. Chinese zodiac. Wood is one of the 5 elements. The others are fire, earth, metal, and water. Ayan. So, ayan, dito ngayon dragon, mythical creature sa zodiac. Auspicious siya. Marami daw swerte ito, opportunities at changes at challenges ngayong taon. So, lagi naman ganun
Hindi, pero kasi ang dragon Alam mo yung powerful and yung mga ganyan na parang horoscope, di ba? Paulit-ulit lang eh. Oo. Palay mo. Meron ako sikreto. Ano sikreto Ngayon ko lang mo pa? sasabihin. Noong kasi nasa dyaryo ko, minsan nawawala, hindi dumarating yung horoscope. Oo. Recycle na lang yung nung isang... Nire-recycle lang yaka. Alam mo, So, nakakaintindi. Paano ka mahuhuli maniniwala dyan? Oo. Okay. Sarado po ang Binondo Intramuros Bridge. Maganda Magmula pa kanina madaling araw, sarado na yun. Maganda yung yung bridge na yun. It was donated by the Chinese government. Sarado po yan. Magmula kanina madaling araw. Yung bago? Yung Yes. Ang ganda nun. Yung Intramuros. The best na ako Binondo. dumaan dyan Yung Jones Bridge po, yan yung naman. Papuntang, Papasok. yan yung sa may tabi ng post office. Sabi ng Papunta yan dulo ng eskolta. Tsaka Piatti. Hindi, iba yun. Ano yun MacArthur Bridge yun. Etong Jones Bridge yung sa kabila. Yung sa may press club. Hindi ba yun ang Jones? Hindi, yung sa press club yung Jones Bridge. Hanggang daw po, alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, sarado po yung southbound. Ibig sabihin, galing kayo na Binondo, papunta Palabas. kayo ng pa-cross ng Pasig, papuntang area ng post office. Ayan. Tapos yung mga kalsada, Quintin Paredes, Padre Burgos, Dasmariñas Street, hanggang Plaza Cervantes, sarado po yan. May pulis na nag-announce. So maraming kalsada dyan, checkin nyo yung inyong mga pupuntahan. Baka magulat na lang kayo, nako, paikot-ikot kayo dyan. Hanggat maaari, postpone na muna yung lakad. O yung mga gusto mag-attend, huwag na kayo doon pumasok. Mag-park kayo sa labas, ng Binondo, maglakad na lang. Maganda nga yung that's a walking area. As manunood kayo ng Lion and Dragon Dance. At Ako, saka, gusto ko yun. Kakain pa. Kakain. para makita nyo na rin yung before and after. Yung sa Esplanade. Before. Ngayon, ito yan. Tignan nyo na ngayon. Tignan nyo na ngayon, kunan nyo na ng picture. Kasi after 2 or 3 years, makikita nyo yung diferensya. Sigurado ba yan? Oo. Sigurado yan. Sigurado yan. Gagawin yan? Sa ilalagay yung mga informal settlers. Dadalhin dito sa bandang Yan. Eastern Ganun ba? Rizal. Okay. Rizal. Habagay growth area dyan. Ang problema kasi, plano ng Esplanade. Wala pang plano kung sa i-relocate yung mga tao. Dapat unahin yung relocation plan bago magkaroon ng plano ng redevelopment. Di ba? Ang matatagalan. That is the Wala tayong the long, magagawa. Saan nyo the dati long din way yung mga doing it. settlers, yung mga bahay-bahay dyan? 10,000 daw yan, families. Sabi ng presidente. Ako mas naniniwala sa presidente kaysa doon kay Secretary Acosar. May various modalities. 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 Magandang Meron magsalita yan. in-city, Mga pang-model ba yan? Hindi. Modalities. may in-city housing. Merong outside of Metro Manila, somewhere in Eastern Rizal. Yan. Meron din naman under the bridge. Ayun. Hindi matatanggal yung 10,000. Puro, wala ako nakikita move sa ganyan. Hindi ako nag-agree yung sinabi ni Paring Conrad. Alam mo, napanood doon ba yung pelikulang Field of Dreams? Yes. Build it and they will They will come. come. Dito, iba yung ating sekretary rito. Oo, iba. Groundbreak them and they will come. Darating talaga. Groundbreaking tayo, they will come. Ayan. Okay lang sa akin, groundbreaking. Build it, okay pa rin. Kahit ano, okay. Pero gusto ko munang makita ano yung plano doon sa 10,000 families. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Kasi wala kayong pwedeng gawin dyan hanggat nandyan yung mga taong yan. Di ba? So the first move is to move them out at bigyan nyo ng relocation. Kasi wala namang mangyayari dyan sa Pasig River na yan. Hanggat nandyan yung mga Informal settlers na yan. Naayos na daw pati yung mayroon dalawang area dito sa Baseco at saka dun sa Poresa sa may malapit sa PUP. Malaking areas yun na napabayaan. Nagtayo ng housing dati pero napabayaan na. So i-develop nila yun pati dun sa Baseco. Ilan ang kasya doon? Siguro mga 500. Diyos ko, 10,000 pa.
Kulang. Oh, 11,500. Marami tayong informal settlers, more than 500, sir. Hindi, kung uunahin yung mga sa Pasig, face by face, sabihin mo na. Oh, face by face. But ang punto roon, unahin niyo yung housing. Kesa yung Esplanade. Kasi paano magkakaroon ng Esplanade kung may mga tao pa dyan? Tapos Intramuros. Tourism yan, bro. To generate. Kasama yung mga... kasama para sa... Para mapupuntahan. Para yung nakikita. Kasama sa pinanonood yung mga informal settlers. Kasama sila sa sites. Kasama sa site. Kasama yung Intramuros redevelopment pati doon sa papuntang... Kasi total na yan pati Rizal Park, etc. Total na ang press release, ano? Hindi pa. Hindi pa comprehensive. Hindi pa comprehensive ang press release. May mga butas-butas. May butas-butas pa. Meron tayong kaibigan. Hindi kamukha ng DOT, ng Department of Tourism. Talagang pinangatawan na, puro press release ang kanila accomplishment. Meron na naman ngayon. Press statement. Meron na. Press statement nila. Meron na naman. Mamaya, sabihin natin. Pero kasi mas importante itong speech. Ayan, banner yan. President Ferdinand Marcos Jr. Pag po kasi presidente nagsalita, it's like the policy. It is the policy. It is the policy of the executive branch. Okay? So, nagsalita po kahapon. Tukurin ko lang. Pag sinabi ng presidente, it is the policy. Now, yung mga tao niya, get behind the policy at magtrabaho kayo. Ay, hindi. Kasama ba yun? Oo. Hindi pwedeng policy. Hindi sila makikijutsuwa. Ayan, policy yan. Kaya sinusunod ako ng... Pwede siguro sundan siya sa press release. Oo. Pero pagdating sa implementation, follow through, wala. Sa action, wala. Hindi ganun. Because they have their own agenda. Nagsalita po ang presidente, Constitution Day, kahapon. February 8. Ang nag-host ay ang Philippine Constitution Association. PhilConsa, matagal na. PhilConsa. Talaga pong na institution na to. At ang Manila Overseas Press Club. Nakita ko nga doon si parang Diyan sa Makati City. Pumunta ako doon. Tony Lopez. Siyempre, ang presidente po ng MOPC, kaibigan namin, Club, si Tony Lopez. Siya ang publisher ng Business Asia. At saka si parang Eric Canoy of RMN, the chairman of RMN. Radio. Anak ni Ruben. Hindi, pamangkin. Henry Canoy. Ni Ruben. Ang dati niya, Henry Canoy. Si Henry. Ano to. Siyempre, yung mga paborito nating mga nandoon. Ang kailangan daw po, i-amend yung mga restrictive economic provisions sa constitutions. Yun lang ang sinabi niya. So, walang political chacha. Wala. Ang sinabi lang niya na may politika, yung sinasabi niya, under the Constitution, we have a national territory and can never be, at this point in time, it will be unconstitutional for anybody to even suggest dismemberment of the yung succession, yung kakalas sa bansa. That's unconstitutional. Sabi naman ni dating Presidente Duterte, hindi naman daw, legal naman daw yung kanilang gagawin, hindi violent. Even so. Well, wala ngang legal means to do it. There's no such thing Unless you amend the Wala pa akong Constitution. nakita na nangyayaring ganyan na isang area. Hindi nga political entity ang Mindanao. Mindanao, by itself. It's just an island to describe. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Luzon, hindi po political entity. Visayas, hindi rin. Visayas, hindi. Ang political entities dyan, yung mga probinsya. Maski yung regions, hindi po political, It's just a division. Yes. For convenience. For administrative administrative and policy making. Yes. Hindi siya political unit. Mindanao, hindi rin. So, paano mo gagawin yun ng legal? Pinag-aaralan daw ni dating Speaker Alvarez. Baka daw walang mangyari, sabi. Pero maganda yung sinabi ni Presidente doon na kayong lahat, ito ang mangyayari sa atin. Yung economic provisions ang pag-intindihin ninyo. By the way, ang presidente po ng PhilConsa, si Speaker Martin Romualdez. Yes. Nandun siya. Ang ano ba talaga, pag-aaralan po ng Senado at saka ng House, ano ang aamendahan? Yes. Ang sa akin, ganito para simple.
Lahat na economic provision sa Constitution, tanggalin doon. Simple. Tanggalin na lang natin yan at ilagay natin sa batas para adjustable, madaling, mas flexible. Okay? Unang-una, Pag dumating yung panahon na kailangan nating isara, binuksan natin ngayon eh. Madaling sarado kung batas lang. ang una-una nilang dapat alamin, alin-alin doon ang sinatawag ninyong economic provision? What particular provisions of Are the economic are provision? you are considered the economic provisions? Ayan. Di ba? Kasi baka Kasi po pag nasa Constitution niya mga yan, matagal ng argument ito eh. Ang nagdidesisyon na mga business issues, ang Supreme Court. Meron ba silang Kaalaman. MBA ba sila? Mga ganun. but at least they are better than those who consider themselves At ang matindi rito, nangangahas yung ating Supreme Court to decide on these At matters. least some of them are better off than those who consider themselves economists na water only. Na nasa Add Senate. water. Add water. Add water. water. Instant. Instant. Ngayon, nagsalita naman po si Congressman Barbers, Ace Barbers. Aba, sabi niya, pag hindi nyo binilisan yan, ang tsacha sa Senado, i-resume yung PI namin. PI nyo. That sounds like a bit of a threat. It's not just a bit of a threat. It's a real, honest to goodness. Okay. Kasi nababagalan kami sa inyo. Yan. The people will decide. Yeah. The hired people. Hindi naman the hired people. The hard ka naman. The paid people. No, hindi rin na. Ang hirap eh. Hirap i-explain ito eh. Pero at least humupa na. Humupa na yung usapan dyan. Tungkol Wala sa... na yan. Huwag nyo nang gamitin Huwag nyo nang- para manulsol kayo. Yan. Kasi So- maraming, hindi lang yung mga nandito nanunulsol eh. Yung mga nasa labas, panulsol din yung mga yun eh. Sabi po ng presidente, yun din daw attempt na humiwalay ang Mindanao. Hindi pa nga attempt eh. It's just a call to separate. It's not even a call yet. Kumbaga, It was a speech. ah, Part of a speech. sa akin parang ano nga eh, thinking aloud. Kasi wala namang konkreto. May study na ba? May pag-aaralan pa daw. Basta sinabi lang yun. Doon na nila humimalaw. Yung, it's it's a violation of the Constitution. Yan ang sinabi ng Presidente. It is very destructive. Yan yung sinabi niya doon sa Manila Overseas Press Club. Which is totoo. Any sense na merong hidwaan ng mga leaders sa isang bansa, medyo sa post-investors yun eh. Ano ba to? Magiging na ba to? Oo. Yung predictability nawala. Kakaproblema ba to o ano bang gagawin namin? Yan. Gusto raw gawin ng dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte yan. Sa movement. Sa ngayon pa lang, kinakalaban na siya. Wala sa Constitution ang sinabi, preservation of the territory as one. As a unit. Paano gagawin? Ginamit pa nga ng presidente dyan yung symbolism ng ating watawat. Yung tatlong stars. Luzon, Visayas, and Mindanao. So, pag nawala yung Mindanao, Luzon, Visayas, and blank. Ganon? Ang dami natin papalitan. Workout. Okay. Even yung leadership ng BARM, yung bang sa Almost all. Autonomous Region Yes. of Muslim Mindanao, they've repudiated. Yes. Yan, ayaw nila yan. Mga succession talks, ganyan. Sila nauuna dati. Dati sila. Yan na nga. So, Hindi, kasi- I think that particular idea is is a thought. Parang Hindi, magandang incentive kasi yung sinasabi mong black. Tsaka yung napag-uusapan, parang ganon. Well, ang assessment ng presidente, it's doomed to fail. Yeah.
Yang salita na yan. Salita pa lang hanggang ngayon eh. Wala tayong nakikitang galaw, movement, whatever. Totoo ba na si dating Speaker Alvarez, meron siyang grupo to study this? Napag-uusapan tapos, nagpapapirma ba si dating speaker? Ayan nga. Meron ba silang kinakausap ng mga tao-tao? Grupo-grupo? Maski na sundalo, police, or whatever. Meron ba silang ginagawang ganun? Wala naman yata eh. Okay. Ang isa pa pong balita ay yung landslide dyan sa Mako. Okay. Davao de Oro. Davao de Oro. At yung rescue operations po, mukhang kinakabahan na sila na namatay na yung 48. Tuloy. Yung missing, may mga missing po Okay? Malapit sa mining site yan ng Apex Mining. Diyan sa Mako. Ang istorya yata niyan, palabas na sila eh. Nasa bus sila, papaalis sila. Paalis na Galing sila ng mining. Yes, na landslide. Ng mina. Mga trabahador po ng mina to. Yes. Na landslide Na sila. landslide eh. Pero ang missing na po, hindi lang yung 48 na earlier reported, mahigit 100 na raw. Dumami siya, 90 plus eh. Rose to 110. Yung rescue po, agad-agad. Alam nyo ba yung mga nag-rescue, kamay ang ginagawa? Kasi time is of essence. Yeah. Kung maghihintay pa po sila ng mga gamit, hindi na makakahinga yung mga taong yun eh. Yung isang segundo na hindi mo sila maabot. Ang laking bagay. So yung po mga nagre-rescue, kamay yung ginagamit, maaawa kayo. Siguro, because of ano na yan. Ano na rin yan, yung adrenaline. Pag nakita mo meron mga gano'n nangyari, adrenaline rush. Siguro kahit ilong gagamitin mo, hindi lang kamay. Makaabot. Makahukay ka lang. So hindi pa pwedeng pa-science-based ka pa dyan. Tirahin nyo na at baka makuha nyo. Kaya nga, kamay na nga ginagamit ng iba Ma-study? O study. How to go about rescuing people, gano'n? Hindi muna. Bago mag-study, summit. Ayun, meeting. Meeting muna. Paano ba natin gagawin ito? Teka, summit tayo. Workout. Hindi ganon Diretsahan na, punta na yun. Magaling naman ng pero talagang malawak matindi. po yung area ng landslide. Yes, malawak Malawak. Ibig sabihin yan, meron mga na baon sa landslide. Pero may mga bahay na nagiba lang, pero nakaligtas. Yung mga tao ngayon na yon, nasa evacuation centers. At hindi nga kaya ng Mako Town So lumipat pa ng kabilang town. Yung mga evacuees. Ang daming numero ng missing. Pero ang alam na lubog doon sa landslide, 48 something. Yun ang kinatatakot, pinangangamba na maaaring patay. Yun ba yung karamihan ba doon yung mga nasa bus? Karamihan doon nasa bus. Marami pero may mga bahay din. May mga bahay din, yes. Oo, yan. Ang sabi po ng DNR, hindi raw po kasalanan ng mina yon. Wala naman tayo sinasabing ganun. Hindi pa nga tapos yung investigasyon, mag-study muna kayo. Hindi, inunahan na nila. Inunahan na ng DNR. Unnecessary yan. Ipinagtanggol na agad. Ba't gano'n? Ikaw Pinagtanggol naman kinaklaro lang hindi naman. Wala nga nagsasabing kasalanan ng mina Wala nga nagtuturo ng kung anong kasalanan. Ang sa kaso ngayon, rescue. Sabi po ng DNR, hindi raw kasalanan ng mina. Climate By the way, change. Climate change. Oo. Nakakapagtaka nga yan, ulan ng ulan sa Mindanao, baha. Tuyo-tuyo ang Luzon. Talagang ilang probinsya na po yan, yung nireport ko kahapon, 14 na probinsya. Drought na daw. Drought. Hindi lang dry spell. May mga tigang. May mga antas po yan Yung drought, tagtuyot. Hindi raw po isasara ng DNR ang Apex Mining. Wala kami sinasabing ganon.
Wala naman naghihingi na isara eh. Wala naman ganun eh. Ang hinihingi, rescue. Ang may-ari po niyang ng Apex Mining ay isang kumpanya last year ata o 2 years ago nagkaroon ng ano yan, tender offer. Ibig sabihin nun, lahat ng stockholder ng Apex pwede nyo ibenta yung inyong shares. Dito sa isang kumpanya na pag-aari po ni Ricky Razon, na siya rin nag-take over ng Manila Water. Siya rin yung may-ari ng isang casino dyan sa Entertainment City, yung Soler. At siya rin po ang operator ng ang may-ari ng port. Ang kumpanya niya yung ICTSI. So yung kanyang holding company na tinatawag na Prime Strategic Holdings, nag-tender offer yan noong siguro, if I remember correctly, 2 years ago. Early 2022. Yan. At successfully, naging majority owner yung kanyang kumpanya nitong Apex Mining. Okay? Ngayon, sabi po ng DNR, hindi nila isasara yung Apex. May nagsabi ba na kailangan isara yung Apex? Wala, no? Inunahan lang. Mabuti na yung nauuna para sigurado. USEC po ng Environment, DNR, na nung daw natanggap niya yung report, hindi sila nag-issue ng suspension order. Dahil yung daw landslide, wala na, nasa labas ng Apex. So, tuloy-tuloy lang daw po ang Apex. So, walang violation ng Apex, ibig sabihin. Hindi nga natin sinasabing may violation. Sinasabi natin, tulungan ninyo kasi mga workers ninyo ito. Workers ng Apex. Pero dun sa lugar na yon, yung dinaanan ng bus, dun ba kahit noong pa kinailangan ng may mitigation dapat dyan, i-shore up yung mga daan or something. Responsibility ng hindi pa ako nakakapunta kaya hindi ko alam. Responsibility ng Apex yun. Precisely. Yun ang medyo, I'm sure, iniisip din ni Mr. Yung patadaanan nyo. Iniisip din ni Ginoong Rason. I mean, di ba? Ayaw din yung nangyari yan. Kaya nga inunahan ng DNR. Yun ang sinasabi kasi. Yung bang dinadaanan nyo ng inyong mga trabahador at company bus yung ginagamit? Oo, company bus. Ay ini-inspection ba yan? Panaka-naka. Gumagamit ba ng science dyan para malaman kung safe yan o hindi? Pero ang statement naman po ng Apex, ang sinabi nila, limited ang kanilang operations ngayon dahil nagko-concentrate sila na iligtas. Siyempre. Dapat na lang naman. No? Tama, dapat lang naman. At salamat naman na ganun ang attitude ng kumpanya na yan. Hindi nangyari sa area nyo, yun ang argument ng DENR. Hindi nangyari sa area ng Apex, therefore, walang kasalanan ng Apex. Hindi nga humihingi ng ang Apex. Ang sinasabi ng Apex. Sinasabi po nung iba, yung dinadaanan ng inyong mga workers, dapat po ini-inspection nyo rin yan. Ganon. Ano ba yung dinadaanan na yun? Considered mining roads o considered local roads o considered national road? Saan yung area na yan? Public Works, magtanong tayo sa Public Works para maintindihan natin. That one I would want to know talaga. Ano ba ang setup dyan? Ano yung setup na yan? Kasi kung may mga bahay yan, outside of the mining area, ibig sabihin yan, it's a, community. If you've seen the pictures, yung overhead shots, kaya inabot yung mga bahay. Ang bahay na kapaligid sila sa babae. Daming bahay pa. So, parang subdivision. Ang ibig sabihin niyan, pati yung mga area doon na considered loose lupa o kay maybe hazard areas, nilagyan ng bahay o nagkaroon ng bahay. Hindi. Kaya nga yung gusto natin malaman from definitely, pag may mga bahay doon, nakatira ka doon, involved ka doon sa... Nagtatrabaho ka ron. Involved ka doon sa operation doon. It is very possible na ganito ang nangyari. Apex, meron operation. Within the mining area of Apex, meron din mga small scale miners. Kaya nagkaroon ng mga bahay-bahay doon.
Ayun. Pwedeng ganun eh. Sorry, klaruhin ko lang. So, merong apex mining. Ito, May apex pag-aari mining. ni Ginoong There is an Rason. area. Pero merong parang mga nakasuso. Ayan, Yes, that's the word. small scale. May mga hindi babawal yun. I mean, may security guard. Hoy, hindi, may claim. Hindi, na kung to. may permit na LGU eh. May kung ano yan, tapos yun. Okay, mamaya balikan natin yung topic na yan. 8:35 ng umaga, karambola sa DWIZ 882 at Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Bola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, nandito, Jonathan De La Cruz at doon. Paring Joel Laksamana, good morning ulit sa inyo. Ano yung sinasabi nyo tungkol dyan sa Apex Mining dyan? Maraming tao. Marami sumasawsaw. ano yan eh, pag sa mining area, merong mining area, mining May mother load. tapos may mga nasa May labas. mga nakasalpa. Ganon eh. Hindi mo basta-basta pwede Ay. paalisin yan o sabihin Pero na- ang security. involved Gulo sa yan. sa landslide po, yung boost ng Apex Ibig sabihin, Mining. ano yun? Outside. Hindi, pero yun naman, nagkataon nga, dahil nag-uulan ngayon Maluwag ang lupa. Maluwag ang lupa. ano ba tawag dun sa lupang yun, nalulusaw sa ilalim, hindi na. Ang akin naman, kasi mapapansin dapat ng safety, di ba may mga safety engineer sa At lalo na kung alam nila mag-uulan, Oo. binibisita Alam mo na, yan, tinitignan tinitignan. Ginawa ba na. yan? Well, At nakalista ba yan kasama sa obligasyon nila? Ng DNR. Ang DNR. nauna na nagsalita yung DNR. Where is the DNR office pag ganyan? Nasa Inilabas nasa na, bayan siguro. tinanggalan na agad ng liability or responsibility. Agad-agad, ang whatsoever. bilis nilang Ang Apex. Wala pang investigasyon. Mag-imbes- Wala pang science. Wala pang Hindi nasa mga- rescue stage pa tayo nito. Ang iniintindi po, yung mga nawawala, pinangangambang namatay na. At ang DNR natin, inabsolve na agad itong Apex. Hindi ho tama. Mag-travel man kayo anywhere in the world. Hindi ganyan ang... Punta muna kayo doon. Baka hindi nga nyo nabisita pa yan eh. Galing naman, ng no? DNR. Hindi naman po sa sinasabi namin dahil si ang may-ari niyan, si Ginoong Enrique Razon. Nagkataon lang yun. Ngayon nyo gamitin yung eroplano ng NASA. Nandito eh. Ayan o. Saan? Ito. Eroplano ng NASA? Nandito yung eroplano Ano ng yung NASA. pag nanasa ba yan? O ano yung Ito, klaseng ito. nasa? Nandyan yung Ayan aeroplano. o. Dumating ang Dumating. NASA. Yung NASA, yung eroplano. Kasi Anong gagawin dito niya? titignan daw nila all over the country yung air quality ng ating... Pollution. Pollution eh. Ito, Joint venture natin. ayan o, DC-8 aircraft o. Ayan. Joint venture tayo with NASA. Gamitin nyo na to, punta kayo doon sa Mako. Ay, ikutan na ninyo yan. Tignan niyo yung pollution. Tignan nyo yung pollution. Kung hindi, baka naman kayong may drone eh. Baka mayroon. Ano yan? May bayad ba yan? Hindi, memorandum of understanding yata ito eh. Sa walang bayad? Wala pa. Wala. Kapirmahan pa lang. Kasama na yan. Nagkapirmahan pa yan. Kasama na yan yung bayad sa EDCA. Pwede. Chargeable sa EDCA. Chargeable sa EDCA. Ito, tinignan namin ng yung ano. Oo, Huwag nyo ganito sabihin, ang halaga niyan. Di kami nagbibigay ng assistance sa inyo. Ayan. Yan. Paano yan? Ganun pa man po ang presidente. Inutusan po ang MMDA. Yes. Yun daw kanilang mga water purification Dalhin teams. nyo doon. Dalhin doon sa Yes. Davao. Yes. Caraga region. Kasi may mga team yan MMDA, yung mga, kapag may bagyo, meron mga portable na sistema. Meron niyang tawag ito, Purifier. generator. Oh. Kahit na anong tubig yan, Kaya nilang... pwedeng i-purify at iinumin. Meron May mga disaster, ganyan. May mga kit po yan available. Ang MMDA meron yan. I-deploy daw yan dyan sa Davao at Caraga. At saka OCD. Napaka-importante niyan, tubig. Saka OCD. Office, Ano of yung OCD? Office of Civil Defense. Undersecretary Ariel Nepomuceno, nandiyan ka na ba o wala pa? Mahigit 1 milyon na po apektado niyang flooding. O kasi galing pa ng agusan yan. Oo. Ang dami noon. Oo. Kakayanin ba yan ng mga bottled water?
Saka kukuha ng iinumin. Dapat oras-oras uminom ang mga tao. Ito bang MMDA kailangan pautusan ng presidente? Para gawin. Hindi ko naman maintindihan yung ganyan eh. Dapat yan Naghihintay pa ba kayo? Dapat yan voluntarily lumakad na kayo. Lahat ng mga pwedeng Lahat ng ibang bayan. LGU. Oo, meron kayong disaster and relief. Kung meron kayong padala nyo na doon. Mahigit 1 million na po ang apektado niyang disaster dyan sa Mindanao. Disaster na yan. Yung nagdeklara na ng state of calamity. I think it's Agusan, the province of Agusan. Kailangan pa bang may instruction galing sa presidente? Wala ba kayo sariling palo? Hindi ko maintindihan eh. Dapat ba? Sir, kailangan inuutosan. Inaayos namin yung traffic dito eh. Sa Metro Manila. Ayan. Ngayon na walang traffic, baka pwede na kayong pumunta doon. Nakakalungkot tong nangyayari sa atin na to. Mindanao, bumabaha. Sa Luzon, pagtuyot. Climate change. So, iba't ibang klaseng responses ang kailangan dito. Nasusunog po forest fire sa Mountain Province. Sipin mo naman yun. Nasa atin, Extremes ang nangyayari. nasa atin talaga yung dagok. Itong climate change. Forest fire na. Ngayon lang ako nakarinig nagkaroon ng forest fire dito sa atin. Kasi po talagang hindi naman natutuyo ng husto ang ating mga forest. Maski summer. Dump pa rin niya mga yan. Pero ngayon nagkakaroon ng forest fire. Hindi ito mga kaingin, ha? Hindi ito. Hindi po, talagang natural forest natural fire. forest fires. Yun ang report. Kaya iba't ibang klaseng responses ang natin. Pinag-aaralan natin kung paano. Meron para sa may binabaha, meron para sa mga natutuyo. Okay. Forest fire, Cordillera. Ang laki po meron gumagamit na ng helicopter ang Philippine Air Force para sugpuin yan. Yung mga Air Force na naka-estasyon sa Baguio na helicopter, airlift ng water bucket Tubig. para sa Itogon, Benguet po yung Uy, malapit lang yan sa Baguio. 200 hectares of forest areas. Malapit lang yan sa At Baguio. tinira na dyan sa Mount Santo Tomas in Benguet Province. Yes. Sitio Kabuyaw sa Tuba. Malalapit. Tuba Town. Malapit niyan. sa Baguio. Napakalapit po niyan. Okay? Another forest fire dyan naman daw sa mining area ng Itogon. Yan. Ang dami forest fire. Kasi nga po, sobrang tuyo na. Ilang probinsya na yan, sinabi, ni-report natin kahapon. Okay? At may mga level yan Meron dry spell, sa drought, ang dami na. Karamihan nasa Luzon. Yes. Drought na po ang level. Yan. Ngayon, Huwag ninyong isasama sa itong mga ito. Kailangan daw kasi pagbawalan ang ng tabako. Kasi Sa vape? yung sa vape. pag ng mga opos, hindi kasama yon. Natural ito yung opos na sigarilyo. Kayo naman hindi tungkol sa hindi tungkol sa ng tabako yan. So, eto pare, just to follow up yung sinabi mo, dumating na rito yung aeroplano. Yung NASA. Merong pong biglang lumabas. Coincidence lang. Nagkataon po, merong research na lumabas. Mga 10 daw po, 100 Pilipino out of 100,000. Ilang percent yun? 10. Hindi, ang 10% ng 100,000 10,000 Ang 100,000 ba? 1,000 o 0.1%. 0.1%, yes. 0.1%. Namamatay daw sa effect ng air pollution. At yan daw po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng collaboration ang DNR at saka NASA. Yung major cause nga pala ng air pollution ay transportation sector daw due to traffic as well as other sources, construction, Totoo? natural causes. Diba may binanggit ka dati yung
Kaya naglalagay kayo dun sa Batangas yung Sediments. hindi, mula sa Construction. Napupunta sa dagat, namamatay po yung mga corals. Mga ganon. Ito, grabe pala to. Talagang, minsan hindi mo napapansin eh. Kaya dapat talaga nagmamask na rin siguro. No? So, paano nilang kinamatay pollution? Paano nalaman kaya yan? It's a hypothesis. At alam nyo, Paano mo nalaman na matay out of itong pollution? air quality, etc. Ang DENR, sometime back, bumili ng mga air quality, na inilagay sa, Monitors. monitor. Yung mga air quality index, ayan, no? Yes, Ganon, no? na inilagay sa various areas, Oo. including outside of Metro Manila. Dito sa Metro Manila, inilagay nila dun sa mga choke points ng traffic para malaman kung ano, and then over the Asan na yung mga yon? Yun nga ang gusto natin malaman, imbis na makipag-usap tayo sa Ito NASA. naman, lahat gusto malaman eh. Bakit gusto mo malaman yan? I'm sure Whatever dapat happened, doon eh. Oo. hindi, ang laki ng ginastos yan. Oo. Wala na yun. Nagastos na. Baka nga nanakaw na yun. Ginawan junk, ganon. Sabi po ni Environment Secretary Maria Antonia Tony Yulo Loizaga, yan daw pong kanilang tinatawag na Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality. Haba ng pangalan. Through that program daw po, ang Pilipinas magkakaroon ng advanced monitoring techniques. Sa pag-monitor daw po, meron mga satellite data analysis, grounds-based observations, at atmospheric modeling tools. Magkano kaya yun? Science-based talaga to. Magkano I kaya? just wanted you to know that we will need another 2 or 3 more EDCA sites para mabayaran ninyo itong ginagawa namin. Timely daw yan. Yung ginagawa nila. Pero yung mga basura po, Secretary, doon pa din eh. Timely din sana doon. Yung air quality, okay yun. Pero kasi hindi na yung hangin, pwedeng mawala, kasi yan eh. Pwede ma-export. Export. Dahil po pag bumagyo, Nawawala yan. Nagbabago yung air quality niyan. we just export pollution. Pero yung mga basura, yan nandiyan sa mga nandyan lang yan. Hindi nawawala yun. At saka yun, direct po ang epekto sa health natin. Okay. Ano yan? Pati yung mga... Hindi namin sinasabi. Wala bang measurement sa basura, bro? Kasi ako, pag naikot talaga ako doon sa Paranaque, doon sa... Anong measurement? Ma-measurement mo kung gano'ng ilang tonelada yung nandun sa kanto-kanto. Kailangan mo science-based pick upin ng mga basura ng mga dump truck, tapos paghahalu-haluin, and then idadump doon sa farm ni Rick Pinca sa Tacos Laguna. Hindi ba na-measure yun? Walang measurement. Walang 100 per 100,000? Wala. Kailangan mo ng scientist din. Ang na-measure mo lang dyan sa sinasabi mo, parang Joel, ilang truckloads ang babayaran. Hindi, sabi naman, para magkano? Yan magkano yun? Yung truckloads. Magkano ang tipping fee? Yan. Pero ano mo ito, magkano hauling si fee? Secretary Loizaga, ang sinabi naman niya, this is just one step, yung measurement. Ang next step, sabi ko, ano yung next step? Anong next step? We will be able to contribute to the discussion on air quality. Ayun! Wala sa discussion pa lang pala tayo. Wala pa tayo sa actual na solusyon. Pag-uusapan muna. Ang magsasamit na tayo kasi meron with the help of our partners in NASA. Yan, wala pa. Talagang medyo, well, sobrang high-tech. Siya, hindi na natin maaabot siya. Organized mag-isip ang ating secretary, bro. Organized ba yun? Meantime, ayun. Hindi, nalulubog na tayo sa basura, Secretary. Ang ano nga how far have we gone in implementing the National Solid Waste Program? Kasi, ang workout doon... Meron bang National Solid Waste Program? Meron po. Meron? Kasi lahat ng LGUs, lahat ng municipalities, merong papel dyan. May papel dyan.
magkakaroon ka ng segregation, mayroon kang materials recovery facility, tapos mayroon kang sanitary landfill. Yan po yung workout. Wala sila nun. Hindi ko alam eh. Wala. Kasi yun ang sana natin i-report. Pati yung mga May COA na. May COA. report Na po, sinasabi, hindi ginagawa yan. Hindi. O konti lang ng mga barangay. Ginagawang multipurpose gymnasium sa mga subdivision. Ganun na nangyayari. Ang kulang po kasi guidance eh. Halimbawa, yung mga barangay, bakit sila mag-waste segregation? Anong gagawin nila doon sa mga recyclable materials? Meron bang mangongolekta niyan? Dapat po kasi maging pera yan eh. Recyclable nga eh. Pwedeng gamitin uli. Meron ba tayong sistema to do that? Yan po ang number one sa anong tignan muna ng DNR. Di ba? O paano tayo magkaroon na introduce to encourage people na manguhan ng materialis na yan? Parang yung ginagawa po ng mga nakakariton na nangunguhan ng mga kahon, lata, tapos binebenta nila at kumikita sila. Yung mga bumibili na yun, sa bawat barangay, meron ganon. Dapat. Di ba? Nabibili niyan. Kung wala mang negosyante, dapat yung barangay mismo ang gagawa. Ang bibili niyan. Tapos ang barangay mismo, dapat may contact na yan ng consolidator ng mga recyclable. At saka yung mga hindi po tinutulak niya sistema. Wala. Yan ang nangyayari. Lip service nga. At yung mga nagkakariton na yun, hindi yun yung mga sinasabi ni Secretary Alunan na mga pagtanggal ng kanilang jacket PLA. Totoong nagkakariton yung mga yon. At nagja-junk talaga, junk na. Yan po talaga mga bote, yung mga karton at lata. Kaya, kinukuha nila yan. Diyan sila kumukuha ng... yan ang hanap buhay nila. Hanap buhay nila yan. Alam mo ba rin, Conrad, parin Joel, ako kinakabahan tungkol pati doon sa sinasabi nilang sanitary landfill. No. Kasi baka ano na yan eh. Kagaya niyan, yan sinasabi ni Rick Ping. No, Rick Ping Isipin mo, pupunta pa hindi sanitary landfill yun. Bangin yun, initsahan. Dump site yun Dump site. Kaya nga, ay sino ba Was that authorized as a dump? Illegal ang dump site. Illegal. Si Mato, nung panahon niya, sinara niya lahat yung dump site. Okay, mapapolitiko ka, kung sino kang maton, kung sino kang siga. Sinara niya. Ay ngayon, nagbalikan na. Apparently. Ayan, nakita natin sa video. Yeah, yung kay Rick Pinca na yun, yung sa farm niya sa Santa Cruz, Laguna. Tip of the iceberg lang yan. Palagay ko maraming ganyan na ngayon. Kasi saan nila dadalhin? Saan nila dadalhin? Yung nga yun eh. Saan nila dadalhin? Yung mga iba nga nagsusunog na ng mga baso-basura. Pag nagsunog ng baso-basura, pwede na ninyong tignan yung air quality check. Yun. Tsaka yan, matadali ang pollution. Pag nagsunog ka ng basura, sigurado yung air quality noon, ba't hindi? Yari tayo. Problema. Hindi, transport daw ang pinagagalingan eh. So anong gagawin natin? Tigil natin lahat ng transport. Yung mga consultant ang nasa, ikot siguro ang puto. Ikot ang tingin nila, uy, ano nagsusunog ko? Kasi kung ano sinusunog. Close for business na tayo kasi transport ang Transport na daw. Tigil natin lahat ng transport. Wala na yan. Yan ang solusyon. Samantalang itong basura, ang laki po ng epekto sa atin. Epekto niyan. Tayo nga daw ang pinakamalakas magtapon ng plastic sa ocean. Ang Philippines ang number 1. Ba't hindi yan ang gawa nyo na study? Sabi nga, hindi na kailan na kayo study parin Conrad, parin Joel. Sabi nga ni Congressman El Rebelifer, Ma'am, meron na pong batas tungkol dyan. Ano ba? I-enforce ba ninyo yung batas o hindi? Sabi niya, hindi pa nagsisimula yung gera. Tapos na tayo eh. Yung mga, wala na eh. I surrender. Gumano na kagad. We're losing. Losing the war. Kaya nagalit si Governor. Si Kong. Ay, nako. Ito po, yung mga mahihirap daw na rehiyon sa Pilipinas, mas tinamaan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa survey ng PSA, Philippine Statistics Authority. Hindi ba may pagka-obvious yun? Yung mga region na mahirap. Mas matindi ang tama. Ng mga mahihirap na regions. Hindi ba obvious kaya yun? Hindi kasi ito sabi niya. Tinignan nila yung mga presyo by region. Central Luzon,
Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, BARM. Yan daw mga yan, mas mataas kesa sa 50 pesos per kilo ang presyo ng bigas dyan sa mga region na yan. Central Luzon, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao, and BARM. Ang average price po nasa 48. Pero doon sa mga sinabi ko sa inyong region, mas mataas pa sa 50. Hindi ba mga rice producers din yung mga region na yan? Rice producing talaga. Bakit mas mataas pa ang bigas sa Ano yung rason? average po daw dyan, 53, 5 piso ang diferensya. Kaya nagtataka ko, halimbawa Central Luzon, rice producing area yan. No longer. Ano? Nueva Ecija na lang ang ano dyan. At saka mga patsi-patsi dyan sa Pampanga, Tarlac. hindi na siya yung dating rice granary. Na yung malawakan. Invaded by real estate na kasi yan. Kaya ang problema natin yan, Central Luzon, ang pinakamagandang irrigation. Oo. Kasi dyan nag-concentrate Nawala doon. Nawala yung ano na yun. So, hindi na Central Luzon ng rice granary. Actually, marami tayong bigas nanggagaling sa Metro Manila, nanggagaling sa Mindoro. At saka Cagayan at Bicol. Marami tayong bigas nanggagaling sa Pierre. Ayun. Tama. Galing sa Pierre. Pintani, Imported may rice doon, granary ba? Imported. May rice field ba sa Pierre? Malaki ba rice field? Antin din yan. Diyan sa diyan sa San Nicolas, diyan sa Casa Binondo. Ang daming diyan. Maganda rice field. Dyan. Malaki ang diyan, malalaki. Pero ang pinakamataas daw po ay 62 per kilo. At yan, naitala sa Zambales. Kawawa naman yung mga tao dyan sa Zambales. 62 per kilo. Ha? Hindi ba marami ring mga yan? Rice area. Kaya dapat ang DTI mag-inspeksyon ng palengke dyan sa Zambales. Ay, hindi nag-inspeksyon ng palengke sa Zambales. Baka hindi sumusunod yung mga retailers dyan, Sumusunod saan? Sa SRP. Ano ba kayo? Ayusin ninyo yan. Pero po ang record price daw, ang 62 sa Zambales, ang record price sa Batangas, 64. At one time. At least hindi consistent. Hindi consistent. Bumabagsak. Yung Zambales, consistent na gano'n ang Na 62. Grabe dyan. paano kayang, bakit gano'n kalaking diferensya? No? Hindi natin Sana mapag-aralan yan ng DTI at saka Department of Agriculture. Kailangan mag-chaleco ulit. Pupunta ulit dyan sa Kailangan may Bakit kayo naabot? uniforme ka pa. Bakit Kailangan kayo naabot ng mag-chaleco 62? Bakit inaabot ng 62 sa Zambales? Sa Batangas, 64. 64. Ano yan? Yan po ang report ng PSA. 9:01 ng umaga, DWIZ, Aliw 882 at Aliw 23. Karambola sa DWIZ.